We're back! Tuloy-tuloy pa rin tayo mga bata. Dito pa rin sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. And this time, sabi ko naman sa inyo, di ba, meron akong ipapakilalang kaibigan. Ngayong umagang ito, ipapakilala ko sa inyong lahat. Ang maghahatid ng ating kwentong pambata. Isa ito sa mga paborito nating gawin, ang magbahagi ng mga maikling kwento, pero may aral para sa inyo. Siya ay library in charge ng Quezon City Public Library sa Camp Aguinaldo Branch. Sabay-sabay nating batiin, wala iba ako hindi si Ma'am Rina Jane Velasco. Good morning, Ma'am Rina! Good morning, Ma'am Cha. Lapit lang tayo ng konti sa mic, Ma'am Ay, Rina. okay po. Yan, para mas marinig nila ang iyong boses. Sige po. Good morning po, Teacher Cha. Good morning, Ma'am Rina, at maraming salamat dahil ikaw ang magbabahagi ng ating kwentong pambata ngayon. Meron ka bang ano ang dala mong kwento para sa atin ngayon, Ma'am Rina? Ito po ay may pamagat na paano kumain ng kulay. Ito po ay tula ni Mabi David, guhit ni Yas Doktor, at salin sa Ingles ni Calra Ray. Paano kumain ng kulay? Kinakain Yes. ba yung kulay? Opo, titikman po natin ang kulay. Titikman natin ang kulay. O sige, alamin natin tungkol ba saan kaya itong kwentong ito, mga bata. Sabay-sabay tayong makinig at sige, Miss Rina, kami po ay handa na para sa ating kwentong pambata. Sige po. Good morning mga bata. Sa ngayong araw ay babasahan ko kayo ng isang aklat na may pamagat na paano kumain ng kulay. Ito ay tula ni Mabi David, guhit ni Yas Doktor, at isinalin sa Ingles ni Carla Ray. Alam mo ba ang lasa ng pula? May kiliti kaya ito sa dila? Ang berde ba ay matamis at malamig tulad ng himagas? Ang linamnam ba ng dilaw ay katulad din ng bughaw? Malalaman daw ang lasa ng kulay sa pagkain ng prutas at gulay. Bughaw na ang langit sa parang ng malalagong damo. Ang lasa ng berde ay lasa ng paglalaro. Masayang madapa kahit may pait ng lupa. Yan ang lasa ng malunggay at madadahong gulay. Ang lasa ng pula ay lasa ng sorpresa. Akala may maasim, hala, may kakaibang tamis pala. Walang laman, puro buto. Nakatago ang sarap dito. At kubli sa apoy niyang hugis, isang malamig na himagas. Ang lasa ng dilaw ay sikat ng araw, nagahari tulad ng pinya, sagana tulad ng tamis ng mangga, o kaya'y mais na maamo ang timpla. Pag tumindi naman sa katanghalian, para kang saging na ang bilis niyang balatan. Matitikman ng puti sa katas ng buko, presko tulad ng pahinga at inuming may yelo. Pero ang itsura mo, urarong bagong gapas, kasing amoy mo na rin ang bawang at sibuyas. Ang lasa ng kahel ay gintong dapit hapon. Patapos na ang araw, pauwi na ang mga halimaw. Wala na nga ang buntot at kuko at sungay na karot. Nakabitin na rin ang buwan ng peraso ng melon. Ang linamnam ng lila ay linamnam ng ginhawa sa paparating na dilim at hikab na kasinlalim. Ang mga bata ay nakabaon, kamoting lingid sa mga unan, kumpol-kumpol na parang duhat, kasama ang mga laruan at kumot. At ang himlay ng mga kulay ay kasinlalim na ng itim. Bukas ulit ha,
Isang bagong simula dahil ang mundo'y masaya at makulay sa pagkain ng prutas at gulay. At dyan po nagtatapos ang ating maikling kwento ngayong araw. Maraming salamat. Ayan si Miss Rina Jane Velasco at pwede ko po bang mahiram itong libro na ito? Nung nabasa ko yung libro, paano ba kumain ng kulay? Hindi siya literal na kulay mga bata. Ano? Wag niyong kakainin yung colors ninyo sa school. Baka naman kainin ninyo, hindi literal na kulay ang kakainin. Kung hindi, ang mga gulay at prutas. Di ba nga sabi nila, always eat colorful meals. Ang ibig sabihin, dapat yung mga kinakain daw natin makukulay kasi yung mga prutas at gulay, talaga namang iba't iba ng kulay. May orange, may green, may blue, may violet, at marami pang iba. So ngayong National Nutrition Month, lahat kayo ay inaanyayahan na sana maraming bata pa ang kumain ng gulay at ng prutas. Yung ibang bata kasi mas gusto yata yung chichirya. Tama ba yun? Mas gusto yung mga matatamis. Kailangan lagi kayong healthy at para healthy kayo, dapat marunong kayong kumain ng mga pagkain na makukulay. At yun ay ang mga prutas at gulay. Again, maraming salamat, Miss Rina Jane Velasco, para sa isang nakakatuwa, nakakaaliw na ating kwentong pambata. Samantala, sa pagbabalik natin, alamin naman natin ang mga libro na meron pa sa QCPL Camp Aguinaldo Branch at mas kikilalanin pa natin ang mga tao sa likod nito. Huwag kayong aalis mga bata, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Miss Rina, ang School on the Air. School. Nagpapasalamat again tayo kay Miss Rina para sa ating kwentong pambata. At ngayon ay meron pa rin tayong makakasama mula naman sa siya po ang supervisor ng District 3 Quezon City Public Library. Wala iba kundi si Miss Mary Grace Cunanan. Good morning, Miss Mary Grace! Good morning, Teacher Cha, and good morning, everyone. Ayan. Miss Mary Grace, maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami dito sa School on the Air. At syempre kasama ni Miss Rina. At batiin na rin natin si Miss Rona nasa labas ng Miss studio Rona. natin. Miss Rona, good morning. At Miss Mary Grace, kayo po ay supervisor ng District 3. Ilan po ba yung QCPL natin sa District 3 para po sa kaalaman din ng ating mga viewers and listeners? Ayan, bali sa District 3 Libraries, meron po tayong 6 na branches. Unang-una na po dyan yung Greater Project 4 branch. Lapit lang po tayo sa mic, ma'am. Thank Greater you. Project 4 branch po ay matatagpuan sa Barangay Marilag. Meron din po tayo sa Escopa 2. Meron din po tayong Libis branch, Matandang Balara branch. At meron din po tayo sa loob ng gated community ang Camp Aguinaldo branch. At ang ating pinakabagong branch ay ang Milagrosa branch na matatagpuan naman sa unang palapag ng Milagrosa Youth Hub. Ayun, At napakadami kaya naman sa lahat ng mga kids natin, kung naghahanap kayo ng lugar na pwede kayo makapag-aral, makapag-concentrate ng studies ninyo, yan, pumunta kayo sa mga library, lalo na sa branches ng QCPL. At si Miss Rina kasi, si Miss Rina Velasco, yung nag-share ng ating kwentong pambata, mula siya sa may Camp Aguinaldo branch. Sabi ko nga kay Miss Rina, Miss Rina, nasa loob kasi yun, buti may mga kliyente tayo, may mga bata tayo na pumapasok sa loob. At ang sagot niya, may community na po pala doon. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan na Miss Mary Grace patungkol doon sa community na meron ng Camp Aguinaldo branch at kung paano siya naiiba sa ibang branches ng QCPL? Go ahead po. Ilapit lang po natin, ma'am, yung mic. Pwede niyo pong galawin yan para Ayan. mas maliwanag. Yun. Ayan, good morning ulit everyone. So sa Camp Aguinaldo, medyo naiiba siya kasi nasa gated community po siya. Pero ang maganda po, mayroon po siyang community sa loob, may barrio po na tinatawag sa loob ng Campo Aguinaldo. At nakakatuwa, meron din po tayong public school sa loob ng camp. Kaya marami pong pumupunta na mga kabataan po, mga students sa Camp Aguinaldo branch po natin. Nakakatuwa nga, nagulat ako, meron pala ng mga nakatira doon sa loob and yung mga community kasi na nandun, yun po yung family ng mga Yes po, ng mga military, mga sundalo po Yes, natin, nandun po sa loob ng Camp Aguinaldo. pamilya yun, nung mga magigiting nating mga sundalos. Yes, tama, Teacher Cha. Doon na sila nakatira sa loob. Kaya naman yung library ng QCPL doon, talaga namang
nasusulit siya kasi may mga bata talaga na bumibisita doon at nag-aaral. May eskwelahan din sa loob, public school sa loob, may ospital na din sa loob, may grocery na din sila sa loob. Kung lalabas man sila, siguro mamamalengke na lang. Yun yung kwento sa akin ni Miss Rina and ni Miss Mary Grace kanina. Kaya napakaganda, no? Kasi nalalaman natin itong mga ganitong bagay, yung community na meron tayo, especially dito sa Metro Manila. And Miss Mary Grace, kayo po ba sa District 3 tumatanggap din ng mga donations ng libro? Opo, sa District 3 po ay tumatanggap po tayo ng mga donation ng libro at meron po tayong box sa Save More na malapit po sa Greater Project 4 branch po sa Barangay Marilag. Okay, so hanapin nyo yan sa may supermarket. Meron din silang box doon na pwede kayo mag-donate ng libro at wala naman po kayong, kumbaga parang hinahanap. Wala naman po, basta tinatanggap po namin kahit ano pong libro sa amin. So, Pwede din po sa Greater Project 4 branch po mismo nyo, i-drop po ang mga donation nyo po. Ayun, so pwedeng mga textbooks mula sa mga pinaglumaang libro ng mga estudyante sa school and yung mga nobela o mga storybooks na hindi na ninyo binabasa pa sa bahay, baka naman pwede mapakinabangan ng iba, i-donate na lang po natin sa mga public libraries natin. Yes, tama po, Teacher Cha. And also, Miss Mary Grace, kung pwede rin naman po dyan na outsider, kumbaga sa labas, manggagaling sa Camp Aguinaldo, pwede rin silang bumisita. Walk-in. Pwede rin. po bumisita. Open po tayo kahit sa mga Q-citizens or non-Q-citizens. Malugod po namin kayong tatanggapin sa aming kahit na anong branches sa District 3 po. At go ahead po. Para naman po magkaroon po tayo ng library pass, ang Q-Citizen ID nyo po ay pwede na po maging library pass. Kung wala naman po, pwede po kayo mag-sign lamang po ng library form at magbibigay na po kami ng library pass. At nakakatuwa po ito pong library pass na po ito ay applicable din po sa ibang branches ng Quezon City Public Library. Hindi lamang po sa District 3, magagamit din po natin ang library pass sa main library, sa Quezon City Halls, at sa kahit na anong branches ng Quezon City Public Library. Yun. At sa Camp Aguinaldo branch po ba, may mga activities din tayo na nakalatag for this, for the rest of the year po? Opo, sa darating po na ito po, Nutrition Month, meron pong nakalatag si Miss Jane na bookmark making po tayo. Bookmark making, parang Yes. gusto ko yun. Sino mga pwedeng sumali doon, ma'am? Yung mga community children po. Okay. Yung mga regular clients po namin. Maganda yun, bookmark making. Para nang sa ganun, maging artistic, maging creative yung mga bata. Opo, ini-encourage din po namin yung creativity, saka yung self-expression po sa mga libraries po namin. Baka may mga paalala din si Miss Mary Grace bilang siya po ang supervisor ng District 3 sa lahat ng mga gustong bumisita. Kasi for sure, meron din po tayong mga policies na sinusunod. Go ahead po. Opo. Pero bago po yan, Teacher Cha, gusto ko lang po sabihin na marami pa po tayong activities sa District 3 libraries. Meron din po tayong tinatawag na Miyerkulit storytelling session. Ayan naman po tinawag na Miyerkulit kasi ginagana po siya tuwing Miyerkules or Wednesday. Okay. Tapos meron din po tayong media information literacy. Ayan. At bukod doon sa ating District 3 libraries, hindi lamang po books, textbooks, at newspaper ang makikita po natin. Meron po tayong mga educational toys, game boards, puzzles na pwede pong gawing libangan po ng ating mga clients. Napakadaming activity, hindi ka lang magbabasa, pwede ka ring matuto gamit yung mga games or toys nila, educational games and toys na meron yung kanilang facility. At yung katanungan natin na Miss Mary Grace, baka may mga paalala po kayo sa mga gustong bumisita, especially kasi Camp Aguinaldo, gated yun, may mga sundalo dun, baka baka meron po tayong mga policy na dapat ay maunawaan ng ating mga listeners and viewers. Go ahead po. Tama po dyan. For Camp Aguinaldo naman po, sa case po ng Camp Aguinaldo branch, kailangan lang po mayroon pong ID or citizen ID po or valid ID para po makapasok ng kampo. At syempre po, bawal po slippers. Dapat po kailangan po naka-shoes po tayo kasi may policy po tayong sinusunod sa loob ng kampo. At bawal po naka-short shorts or dapat po maayos po, may manggas po yung damit po natin sa loob ng kampo. So, formal, dapat, syempre, pumunta kayo dun para mag-aral. So, might as well, dapat you dress up properly. Opo. Pero sa iba naman po nating District
District 3 libraries. Mm. Open po kahit sino po. Ayan po. Basta po mayroon pong library pass. Yun. Maraming salamat. Ayan, pinasyal na tayo ni Miss Mary Grace. Kahit man lang kahit sa pagkukwento niya, parang nabivisualize na natin what to expect kapag tayo ay pumunta at bumisita dyan sa may Camp Aguinaldo branch. Baka may gusto ka na lang din po pasalamatan, Miss Rina, batiin. Sige, and of course, pati po si Miss Mary Grace. Baka po may gusto kayo pasalamatan at batiin. Go ahead po. Bale, thank you po sa opportunity na makapag-story po dito. Yes, Makapag-share of po ng course. story. And binabati ko po yung Barangay Camp Aguinaldo community. Yan. And yung QCPL head po namin. Mm-mm. And District 3 family po. Ayan. How about Miss Grace? Ako naman po sa buong staff po ng District 3 Libraries. Ayan, hello po sa inyong lahat. At syempre sa ating lahat ng kasamahan sa Quezon City Public Library. Magandang umaga po. And speaking of that, bago tayo magtapos para sa ating edisyon ngayong araw, batiin ko na lang din si Miss Rose Olan ng Escopa 2 Branch, Miss Mary Joy Gonzalez ng Greater Project 4 Branch, Emmy Lopez ng Libis Branch. Good morning! Miss Vanessa Lucena ng Libis Branch. Magandang umaga din po. At si Miss Cestly Buenaventura sa Milagrosa Branch naman po ito. At si Mr. Joe Eros, if I'm not mistaken, naging guest na rin natin siya dito sa programa natin. And good morning din kay Miss Luisa Malonga. Ayan, from Matandang Balara Branch. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you sa lahat ng mga bumubuo ng Quezon City Public Library. Kahapon, we had a meeting with QCPL at mas pagagandahin at mas pasasayahin pa po namin ang School on the Air para sa inyong lahat. Papasalamat na tayo once again kay Miss Mary Grace Cunanan. Thank you, ma'am. Miss Rina Jane Velasco, maraming salamat. At Miss Rona sa labas ng studio, thank you po. At maraming salamat din, Miss Julian Calces. Thank you so much. Miss Mary Shawl Malimban and Miss Rona Esperanza. Ayan, isa na naman makabuluhang lessons of the day ang ating sabay-sabay na pinag-aralan ngayong umaga dito sa School on the Air. Maraming salamat. Bukas ulit mga bata, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Miss Mary Grace and Miss Rina, sabay-sabay nating sabihin ang School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo. Thank you po. Thank you. School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social